Mawala na ang lahat ng yaman, wag lang ang ating pamilya. Dahil ang mga material na bagay na papalitan, pero hindi ang ating mga mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wipos, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Lola Monica. Alam niyang nag-uulyanin na siya, pero kung saan siya nakatira, hindi naman na niya maalala. Makakauwi pa kaya siya? Gusto ko nang umuwi kasi tagal-tagal na si mama mo. Gusto ko nang umuwi. Matapos ang 46 na taon, si Augusto umaasa pa ring makita ang ama na hindi pa niya nakikilala. Pag may ginawa akong maganda sa mga anak ko at sinasagot naman sa akin ng mga anak ko, yun na yung siguro eto yung dapat sasabihin ko sa tatay ko. Eto yung naramdaman ng tatay ko. Kung anong sigurong tuwa ng anak ko, ganun na rin yun kung sakasakaling kasama ko yung tatay. At ang apple of the eye na ampon ng presinto, si Francia. Isa nga ba siyang nawawalang hasyendera? Mabait naman yan eh. Kahit na makulit talaga, makulit siya. Mabait siya. Yun nga, hindi mo mautusan. Talagang parang ano siya. Sabi ko, mayaman ka ba? Kasi hindi ka marunong magwalis, hindi ka marunong maghugas ng pinggan. Hindi naman siya nagsasalita. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Nasa presinto ngayon ng Montalban, Rizal ang 10 taong gulang na si Francia. Pero hindi ho siya batang preso. Ang katotohanan, nawawala siya. Animoy sasabak sa isang labanan ang mga miyembro na ito ng Special Weapons and Tactics o SWAT. In full battle gear, ika nga. Pero ang kanilang operasyon, hindi arestuhin ang masasamang elemento. Sa halip, hanapin ang pamilya ng nawawalang batang si Francia, 10 taong gulang. Pag kami lakad kami sa labas, sinasama din namin siya. Madalas naman kasama siya talaga. Para kung sakaling niyang may makakita sa kanya sa daan, malalaman kaagad na nandito siya sa amin sa Montalban. August 19, 2006, nung nakita raw ni Marilyn si Francia sa tapat ng kanilang istasyon. Natid siya nung tricycle driver. Dinrap lang siya dyan sa harapan namin. Umiyak siya kasi nagugutom siguro. Yung mga buko niya nagtayuan na eh. Siguro mga ilang araw na siyang hindi nakakahaligo. Dumi-dumi niya. Tapos may dala siyang tinapay na nakaplastik, pandesal yun. Mayroon pang konting pera. Tinatanong naman namin siya kung saan siya nakatira. Wala siyang masabi, kundi yung pangalan niya lang. Anong pangalan mo? Francia po. Anong apelyido? Pasakay po. Ilang taon na si Francia? 10. Anong pangalan ng mama mo? Josephine po. Anong pangalan ng papa? Elson po. Sa kabutihang palad, nakipagtulungan sa kanila ang Department of Social Welfare and Development sa Rizal para agad matunto ng pamilya ni Francia. Sa kasamaang palad, Kumonta kami sa DSWD. DSWD naman, hinahanap din yung sinasabi niya, dinala siya sa Pasig kasi may crossing doon sa Pasig. Wala doon. So binalik ulit siya dito 3 days, dito sa amin. Simula noon, dito na siya. sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang napalapit ang loob ng bata sa kanila. At dahil unika iha nga kung ituring nila si Francia, aba, buhay senyorita siya rito. Halos lahat kami pulis dito, tawag niya daddy, mami. Ganun ang tawag niya sa amin.
Mabait naman yan eh. Kahit na makulit talagang makulit siya. Mabait siya. Yun nga lang, hindi mo mauutusan. Talagang parang ano siya. Sabi ko, mayaman ka ba? Kasi hindi ka marunong magwalis, hindi ka marunong maghugas ng pinggan. Hindi naman siya nagsasalita. Hindi naman daw mahirap mahalin si Francia. Parati raw kasi itong nakangiti. Hindi mo nga raw iisiping may pasan-pasan na pala siyang mabigat na responsibilidad. Humingi pa akong kanin kasi wala kaming pera. Nagpapasko, nanghingi ako sa may kotse, sa tao, doon sa babae. Tapos, nagbigay ko si mamang pera. Ano ginagawa ni mama sa bahay? Naglalaba po. Kahit sa babahay. Kasi na walang pera, hirap kami. At ang kanyang paglalaboy sa lansangan ang naging dahilan kaya siya ngayoy naliligaw. Sa kabila ng katotohanang at home na si Francia dito sa istasyon kasama ang mga mommy at daddy niyang mga pulis, hindi pa rin may kakailang miss na niya ang kanyang tunay na pamilya. Ang mama ko mabait kasi ang papa ko nagtatrabaho. Pupunta kang palengke, nagbibili, meron si papang pera, bibili kaming kanin. Ako po, naiiyak lang ako dito, naglulungkot ako, gabi, naiiyak ako, di ako natutulog. Ang paghihintay na ito tila malapit nang matapos. Nito lamang nakaraang linggo, may mag-asawa mula sa Tagaytay na humingi ng tulong sa aming tanggapan. Sina Nelson at Josephine. Mahigit 2 buwan na raw kasing nawawala ang panganay nilang anak. Ang di umano'y pangalan ng kanilang anak, Francia. Hindi namin alam na gagala siya ng umagang yun. Yung pala, mga alas 6 pa tayo, madilim pa, umalis na ng bahay. Asin muna ang ulam ninyo. Kwento ng mag-asawa, mahirap pa raw sila sa daga. Kaya si Francia napipilitang mamalimos at magpagala-gala. Hindi naman daw nila inasahan na ang paghingi niya ng pera magiging mitya ng kanyang pagkawala. Nawala po siya minsan. Minsan pagdating po, may dala siyang pera. Binibigay niya po sa akin. Sabi niya, Mama, ito na, may pambili tayong bigas. Dahil hindi po ako natatahimik kahit sa pagkain ko po. Lagi ko po siyang tinitirahan sa pagkain. Ang pagsasando ko po ng pagkain, tinatawag ko po siya. Sasabi ko, Francia, halika na, kakain na tayo. Kaya kung saan ka naman, umuwi ka na. Kasi hirap na nga ako sa paghahanap sa'yo. Nahihirapan pa ako sa mga pagpakain dito sa mga kapatid mo. Kahit pa sabihing sangkaterba ang anak ni Josephine, malaking puwang pa rin daw ang iniwan ni Francia sa kanyang pagkawala. Kaya naman abot langit ang kanilang pag-aalala. Siyempre po, nag-aalala kami kasi yun talaga ang pinakamahal namin ng yung anak na kahit mayroon siyang diferensya sa utak. Yun ang namin, alang-alala talaga kami sa bata na yun. Kasi ako nakakatulog sa gabi. Dahil naaalala ko kung ano namang kalagayan ng bata. Kasi po ang dami kong nakikitang batang nakahiga sa kalsada. Yun po ang laging hindi naaalis sa isip ko. Ganito yung anak ko, kung saan kaya ng lugar na ganito ang sitwasyon ng anak ko. Yun ang hindi maalis-alis po sa isip ko. Dahil sa wari namin sila na nga ang magulang ni Francia, dali-dali naming isinama ang mag-asawang Nelson at Josephine papuntang Rizal. Wala kaming pera pa ngayon. Lumalakad lang po ako pag may pera akong pamasahe. Paghahanap po sa kanya. Kaya minsan po na lumilipas ang ilang linggo, hindi ako nakakahanap sa kanya. Paano na akong maluluka sa kaiisip sa batang ito. Sa haba ng biyahe, inabutan na kami ng dilim sa daan. Malalim na ang gabi nung nakarating kami sa police station ng Rodriguez sa Rizal. Si Josephine nagsisimula ng kutuban sa mga maaring maganap.
Parang may iba po yung nararamdaman ko ngayon. Parang dyan ko po ito makikita. Pwede po pong magtanong, ma'am. May bata po bang ganito pong mukha dyan? May nakaano po ba sa inyong Fransya Pasakay na nawawala po? Maiksi lang po siya, ma'am. Parang paliig lang yan po ang gupit niya. Mapayat po siya na maitim. Medyo kamukha naman niya yung bata. Hindi ko masasabi kung siya nga yun. Ikaw na lang siguro gigisingin ko muna yung bata. Opo, ma'am. Kung siya nga, ha? Opo, ma'am. Ilang sandali pa, Nasaan si nanay? Nay, ito ba? Si Papa mo, bayat na sa guys. Paano ka nakarating dito? Ha? Hindi ka nakayos pumunta sa bahay. Di ba alam mo na rin doon? Opo. Di ba pag tinatanong ka, alam mo naman doon, ang sinasabi mo? Ha? Sa bathroom po. Oh, mushroom, bakit hindi ka nagpatid sa kanila? Malayo kasi di po kasi alam eh. Eh, di yung nakakuha sa'yo, sinong kasama, sino nagdala sa'yo dito? Si Sarsikil po. Ang dami naghanap sa'yo doon, si Ate Day. Laging naghanap sa'yo, si Ate Aw. Si Ate Day? Oo. Si Ate Dayan? Nandoon. Namiss na ko? Oo. Miss ka na nila. Ikaw na miss. Uwi na tayo, pero gusto ko na uwi na. Si Danali, hindi mo na-miss? Namiss ko na siya. Si Jericho. ang tiyahin ni Francia na si Nida hindi nagpahuli sa madamdaming pagtatagpo. Wala po akong walang naiiba sa kanila. Lalo na ito, malapit na malapit ito sa akin. Pinaglalaba ako nito ng pantalon eh. Maraming pong salamat sa inyo, ate, ha. Kung hindi sa inyo, hindi ko po makikita ang anak ko. Manalala na nga kami kasi babae nga yan. Huwag kayong umiyak. Siyempre hindi umiiyak sa panahon niya. Hindi ako nakakatulog. Kakain ako. Lagi kang may sandok na pagkain. Hindi ka ba sa akin naawa? Naawa ko po sa kayo eh. Naawa ka, bakit? Alis ka ng alis ng bahay. Hindi na ako aalis po. Masaya pa ako. Piling ko mama ko. Para sa mga pulis, natapos na naman ang isa nilang laban. Sa sama-sama nilang puwersa, isang operasyon na naman ang kanilang napagtagumpayan, ang maibalik ang kanilang alaga sa tunay nitong pamilya. Mission accomplished! Ilan sa mga lumaking nakagis ng kulang ang mga magulang, naliligaw ng landas. Pero ibahin nyo si Augusto. Lumaki man siya na hindi nakikilala ang kanyang ama, pinilit pa rin niyang magkaroon ng tuwid na pamumuhay. Boys, don't cry, sabi nga nila. Ang mga lalaki hindi dapat umiiyak. Pero makailang ulit na naming napatunayan dito sa aming programa na kailanman hindi sukatan ng pagkalalaki ang pag-iyak. Si Augusto, 46 years old, imbes na basketball o boxing ang paborito niyang panoorin, ang mga tampok naming kwento ng pag-iisa ang kanyang sinusubaybayan. Paano ba naman kasi hindi nalalayo rito ang drama ng kanyang buhay? Nanonood kasi sila sa Martes ba? Minsan kahit gabi na ay naabutan ko sila eh. May pinapanood sila ng TV sa mga pag yung nagkita na yung hinahanap nila. Pero sa totoo lang, pag napapanood ko yung gano'n, nahiyak ako eh. Kasi parang daman-dama mo yung napapanood mo. Mahirap.
Sanggol pa lang daw si Augusto nang iniwan silang mag-ina ng kanyang ama. Ang pangyayaring ito, labis na nagmarka sa kanyang pagkatao. Lahat, ultimo sa pagkatao mo, ingat kang makasakit ng kapwa. Yung kumilos ka ng maayos, kailangan, yung ganon. Ayoko yung mapintasan na sasabihin sa akin na palibasa, walang ganon, hiwa-hiwalay. Ayoko yun ang iniiwasan kung may magsabi sa akin. Talagang mahirap maging magpakatao sa madalit salita. Sa edad kong yun na yung inano ko sa utak ko. Hanggang sa siya'y nagkaasawa at nagkaroon ng sariling pamilya, pinaninindigan pa rin niya ang kanyang prinsipyo. Pati sa asawa ko, sinasabi ko, pag may problema, kagad sinusolusyonan. Dahil ayokong maabot tayo sa hindi magandang hiwalay ka kung ganun. Pantasya na ni Augusto na makilala ang kanyang ama. Kaya naman kung gaano siya kagutom sa kalinga nito, ganun naman niya binubusog ang kanyang mga anak. Pag may ginawa akong maganda sa mga anak ko at sinasagot naman sa akin ng mga anak ko, yun na yung siguro eto yung dapat sasabihin ko sa tatay ko. Eto yung naramdaman ng tatay ko. Kung anong sigurong tuwa ng anak ko, ganun na rin yun kung sakasakaling kasama ko yung tatay ko. Bukod sa kanyang pamilya, ibinubuhos na lang din ni Augusto ang lungkot sa pagkahalaman. Pagdating sa father side ko, blanco ako. Hindi ko alam kung mahilig din siya dahil hindi ko nga paglaki ko hindi ko nakita eh. Pero dahil nga isang dugo lang ang maano sa amin, baka ganun din siya. Kahit hindi pa kami nagkita. Pero mahilig din ako sa halaman. Ang tagtuyot na pinagdaanan ni Augusto, bahagyang nadampian ng ambon ilang taon nang nakalilipas. Kasalukuyan daw siyang nagpapasa ng form noon sa ibinibenta niyang lupa nung tanungin ang kanyang apelido ng babaeng kausap niya. Kapulong din daw kasi ang apelido nito at sa gitna ng kanilang usapan, napagtanto ni Augusto na makatutulong ito sa paghahanap ng taong matagal na niyang pinapangarap na makasama. Base sa nakasaad sa birth certificate ni Augusto, Felix Kapulong ang pangalan ng kanyang ama. Landscape at gardening daw ang linya nitong hanap buhay. At ayon pa sa ahenteng nakausap ni Augusto, sa Cavite raw ito matatagpuan, habang ang isa rin nitong anak, sa Cavite rin daw nakatira. Sa primero'y hirap ang aming staff sa paghahagilap ng impormasyon tungkol kay Felix Kapulong. Kaya naman ang isa pa nitong anak na lang na Susan ang pangalan, ang aming ginalugat. Dito namin natuklasan na wala na ito sa Cavite. Sa halip, nasa Paumbong, Bulacan na ito nakatira ngayon. Dahil dito, agad naming binalikan si Augusto at ang kanyang buong pamilya para tumulak pa Bulacan. Napablanko ako. Habang nagbibiya tayo kanina, medyo hindi ko alam kung ano eh. Kaya linoloko nga ako na misis ko, daw parang nanlalamig yung kamay ko. Pagdating sa Paumbong, naglalakad pa lang kami papunta sa di manoy bahay ni Susan Kapulong nung tila nadarama na ni Augusto ang lukso ng dugo. Sino po sila? Ano po ang pangalan nila? Mariaman Kapulong po. Pero malapit na po ngayon. Kilala niyo po si Felix Kapulong? Tatay po ba natin yun? Tatay niyo rin po yun? Ilan taon na po kayo? 46 po. 46? 46 ako eh. Dalawang taon lang po. Sila po, misis mo. Opo. Mister ko po. Ganda na hapon na. Siya ang mother ko. Tara po sa bahay. Sa mga sandaling yon, hindi na nagkahiyaan ang magkapatid sa ama. Kamukha ko. Kamukha natin. Hindi kaya pagkakita ko pa lang yung mata eh. Parang nasabi ko, eto na siguro. Sabi ko, kaya nung tinuro ka dun sa nung nakapula, parang iba ang pakiramdam ng kinakabahan akong di mawari.
Ewan Puntahan ko, po natin. kung akong tatanungin mo, kung nakakaabala man sa'yo, parang tulong mo na lang sa amin. Sige po, kung talaga ano. Ilan kayo magkakapatid? Ako lang po sa isa. Sa isang babae, isa lang. Tapos may lima. Aba, tila mas matinik pa pala sa mga rosas sa hardin ang kanilang ama. Kaso pa wala kayo dyan. Ang tamo po. Kaya naman nagpasya na kaming puntahan ang kanilang tatay Felix sa Kawit, Cavite. Habang nasa sasakyan, minabuti na ng magkapatid na magkakilanlan. Si tatay natin, isa siyang landscaper, taga San Roque, Bumbong. Hindi ko alam kung anong buhay dahil ano lang tayo. Hindi ko alam kung paano ko naging tatay. Si tatay medyo maliit pero kamukha mo, gwapo. Kamukha mo talaga. Pero kanina, naramdaman mo yung naramdaman. Sabi ko sa kanya, Papa, yun o, kamukha talaga ni tatay. Anak nga yun. Sabi ko ganun. Nung lumalapit ako sa iyo kanina doon sa tindahan, parang yung kaba nung ano ko, iba eh. Nandito eh. Oo. Sabi ko, Dad, siguro kapatid ko nga to. Sabi, binulong ko. Bakit? Iba ang timpla ng ano ko, dibdib ko. Sana'y muli kang makapiling. Susunod, ilang sandali lang, ang taong 46 na taong hinintay ni Augusto, nakaharap din niya. Good evening po. Sana'y muli kang Ngayong natagpuan na ni Augusto ang kanyang kapatid na si Susan matapos ang halos maglilimang dekada, makita na rin kaya niya ang kanyang ama. Palubog na ang araw nung narating namin ang Cavite. Halos hindi na nakapagpigil ang magkapatid. Excited na silang bisitahin ang ama. Alam mo kuya, malapit na tayo. Malapit na. Anong feeling mo kuya? Eto, makaba pa rin. Ilang sandali lang, ang taong 46 na taong hinintay ni Augusto, nakaharap din niya. Good evening po. Si tatay, kuya. Tay, kilala mo ba siya, tay? Kilala mo po siya, tay? Sino po siya? pa? Ano po pangalan? Ano po? Felix. Felix Kapulong po. May kilala po kayong Augusto Kapulong? Taga saan po? Ngunit tila nagkakaproblema. Sa sobrang pabling yata ni Tatay Felix, tila hindi na niya maalala kung kaninong anak ang kaharap niya. Yan mo po si Augusto Kapulong, tay. Pinsan ko tayo, kung kasi nakakalimutan mo yung pagkagusto ka. Sa Porac, wala kang kilala. Sa Porac. Meron. Sinong kilala mo sa Porac? Payo. Wala kang asawa doon. Anong pangalan? Sa Porac may anak kang lalaking iniwan. Hindi pa bininyagan. May asawa ka doon. Kinasal ka sa Porac, ano? Sinong asawa mo doon? Nikang. Siya kayo po ba yun? Ayan. Ako si August Kapulong. Ikaw ba si... August Kapulong nga. Oh, ito pala sila. Aha. Sadya nga yatang wala nang sasarap pa, nakilalanin ng amang ngayon mo lang makita. Pagka ano, ilan ba kami talagang anak mo? Isa lang sa'yo. Sa... Kay Nitang, isa. Isa lang. Isa lang. Kay Susan. Isa rin doon. Bali, sa kanya, ang pinakamarami. Dito. Kasi parang nagkalayo kami. Lumapit.
Pero nung sanggol ako, kahit papano, dumadalo pa rin sa Porac. Sa Porac. Masaya ka ba na nakita mo na ako? Nasisira naman. Yan. Talaga? Pero talagang ako ba yun? Yun ang mga maigi. Kamukha ba kita? Talaga? Anong magkamukha sa inyo? Palagay ko, no. No. Pero wag naman sana to, tay. Wag ito. Oo. Tsaka yung pag-chichiks. Si Augusto tila hinihila pabalik sa alaala ng kanyang kabataan. Nung medyo malakas ka pa, ano naging anak buhay mo? Yung garden. Tamo, kahit na malayo ako sa'yo, kahit napagod ako sa trabaho, may time pa akong mag-garden sa bahay. Nag-aalaman din ako. Oo. Iramin lang kita. Bayang si nanay. Huli man daw at magaling na ihahabol din. Wala na kay Augusto kung ngayon lang niya nakasama ang ama. Handa raw siyang kalimutan ang mapapait na alaala ng kahapon. Kung kapalit naman nito'y pagnamnam sa matatamis na sandali ngayon. Siguro kahit papano, yung mga blanco kong album, makukumpleto ko na dahil nakunan ko kayo ng retrato. Nag-uulyanin na si Lola Monica ni hindi na niya alam ang eksaktong lugar ng kanilang bahay. Hindi na rin niya maalala pati pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay. Makakauwi pa kaya siya? May mga okasyon at pangyayari na habang buhay tatatak sa ating mga alaala. Malilimot mo ba ang saya nung araw na ikinasal ka? O ang halakhak ng iyong panganay nung siya'y sanggol pa? Lahat ng mga alaalang ito hindi basta-basta mabubura dahil sa hatid nitong ligaya. Pero paano kung sa paglipas ng panahon, ang lahat ng ito unti-unting lumalabo at may posibilidad na tuluyan ng maglaho? Lalhati naman tayo papunta rito sa Satanas. Mga kaluluwa. Si Lola Monica, parang kisaming inaanay na ang kanyang memorya. Naglalayag na kasi ang kanyang isipan. Hindi maalala ang mga impormasyon na kailangan upang makabalik siya sa kanyang tahanan. Meron na siyang Alzheimer, masabi natin gano'n. Kung sa layman's nag-uulyanin na. Nandoon yung eagerness niya magsabi, pero hindi niya ma-recall. Yun ang nagiging sagabal ngayon kay Lola. Taong 2004 daw nung nadampot si Lola Monica na pakalat-kalat sa May Rojas Boulevard. Para lang siya siguro naligaw. Probably gano'n. Kasi makikita mo naman kung talagang mga background dyan. So, nandoon yung medyo marumi, parang gano'n. Hanggang sa dalhin na nga ito sa luwalhati ng Maynila dito sa Marikina. Dahil sa pumupurol na ang alaala ni Lola, napakagulo raw nitong kausap. So, alam niya pa yung kanyang pangalan. Kahit pa paano may nababanggit pa siya mga mga lugar, mga names, mga ganon. Yun yung nare-recall niya pa kung ano yung mga usual na ginagawa niya noon. Pero kung tila dahon na inilipad ng hangin ang memorya ni Lola Monica, hindi naman ito natangay ang pakiramdam niya bilang isang ina. Yung orientation niya, nandun talaga yung as a nanay. Inaalagaan ko yung mga anak ko. Andito ako para sa mga anak ko. Alam ko talagang makikita mo mahal niya. Kasi nandoon yung eagerness niya talaga na makapiling sila. Ano kung nararamdaman mo? Gusto mo bang umuwi? Gusto ko na umuwi nga kasi Bakit? tagal-tagal na si mama mo. Gusto ko na umuwi. Papunta pa sa Surigao. Hindi ko naaalala. Sa pamamalagi ng matanda sa kanilang institusyon, tila musika na sa kanilang pandinig ang paulit-ulit na litanya ni Lola. O Lola, saan ka uuwi? Sabi niya, sa Surigao. So ang ginagawa namin, iikot namin yan sa buong lang. O Lola, nakauwi na tayo.
Dahil bukang bibig ni Lola Monica ang lalawigan ng Surigao, nakipag-ugnayan ang aming opisina sa tanggapan ng COMELEC sa nasabing probinsya. At hindi na pala kailangan pang umabot ng Mindanao ang aming paghahanap dahil napag-alaman naming dito lang pala sa Metro Manila nakatira ang pamilya ni Lola. Sa pamamagitan ng mga impormasyon na aming nakuha sa COMELEC, natuntun namin ang bunsong anak ni Lola Monica sa Las Piñas. Dito nakaharap namin si Victoria o Ningning kung tawagin ng kanyang ina. Maski Paskong Pasko na sa kanilang tahanan, tila pang-undas naman ang kanyang kalooban. Siya yung naging sa amin, naging daan para mabuhay kami. Ganyan. Kung wala yung nanay namin, paano? Wala rin kami. Ganun kahalaga sa amin nanay ko. Tuluyan man daw nilamon ng katandaan ang isip ni Lola Monica. Ang sakripisyo at serbisyo nito bilang isang ina, mananatiling nakaukit sa alaala ng kanyang mga anak. Bali nang iniwan kami ng tatay namin, siya yung labandera yung nanay ko. Siya yung bumuhay sa amin. Sige na, ingat na kayo Kwento ni Victoria, 3 taon na ang lumipas nung nagpaalam ang kanyang ina na dadalo sa pagtitipon ng iglesia. Araw ng linggo yun, pagsamba niya, ang alam ng hipag ko, na siya, sasamba lang. Tapos hindi na siya bumalik. Ano ba kayo ganito? Nakita ba kayo? Nakarating na raw sila sa kung saan-saang lupalop. Pero ni anino ng ina, hindi na nila muling nakita. Bali, ang most memorable ko, yung graduate ako, dahil sabay-sabay na yung ito, sabay-sabay na graduate ako. Dibo ko siya, tapos birthday ko pa siya. Tapos kasama ko, katabi ko nanay ko. Punong-puno ng masasayang alaala si Victoria tungkol sa kanyang ina. Pero nangangamba siya kung makikilala pa siya ng nag-uulyanin na niyang ina. Dati siyang tagkatulong ko sa pag-aalaga. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Kasi, sabi ko, isip na yung nawala sa kanya. Kinabukasan, maaga naming binalikan si Victoria upang isama sa Marikina. Kahit may konting agam-agam, positibo siyang makikilala siya ng kanyang ina sa oras na sila'y magkita. Lola, pag umuwi ka na sa inyo. Punta kayo na ba? Bibigyan kita kayo pag Katulad ng nakasanayan na, nung araw na yon, nangungulit na naman si Lola Monica para makauwi na sa kanyang pamilya. Ang hindi niya alam, pwede na niyang tigilan ang kanyang pangungulit. Anak, sino ba kayo na? Ano? Bakit na kayo na? Hindi ko naalala dito eh. Hindi ko naalala dito na ka. Naalala ko kayo. Anak, si mama mo ito nak eh. Kawawa. Kilalang pa, Ma. Oo. Naalala ko tuloy yung mga anak ko kung papunta na sila dito. Sino kasama mo na? Malakas ka pa. Ganun ba ako? Apo niya. Oo, naalala ko pala nandito kayo na. Hindi ko naalala kasi kung saan lang ako napuntang ganito dito eh. Pauwi-uwi lang ako ba? Pagpunta dito sa Surigao, hindi kami makakaan ng ganyan. Naman na kayo sa amin? Oo. Uwi na kayo? Oo. Sasama? Punta muna tayo. Saan? Yan, sa Santa Ana. Bakit? Nandoon kayo. Dito tayo sa Las Piñas. Oo, sa Las Piñas kayo. Makamukha. Hindi man makapa ni Lola Monica sa kanyang isip ang mga detalye ng kanyang nakaraan. Habang buhay namang uukit na sa kanilang memorya ang labis niyang kaligayahan nung mga sandaling yon. Kamukha ng mga anak ko. Ang pangalan ko? Oo. Anong pangalan ko?
Si Lilitria ay... Isa, kamukha yan. Ah, yung kapatid mo. Si Ningning. Ako nga yun, si Parang Ningning. ikaw si Ningning eh. Ako nga yun. Si Ningning ako. Ano yan? Ikaw nga yan eh. Ako. Anak mo na yan. Anak ko yun. Maalaala ko nga. Hindi ko malaman kung parang si Napia ito eh. Napia. Anak ko yan eh. Nasaan yung iba? Nasa bahay. Oh, kamukha yan eh. Sa iyo lahat yan oh. Ikaw yan eh. Doon sa Santa Ana. Diyan. Bakit napunta ka roon? Doon ako nakatira eh. Doon ako nakatira sa Las Piñas. Bakit ka napunta sa Las Piñas? Doon tayo nakatira di ba? Ay, Basta uwi na tayo, Las Piñas. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ay, salamat. Naalala ko pala yung mga anak ko nandito. Naalala ko na ito lang mismo yung mga anak namin na mga anak dito eh. Paiba-iba man ang sinasabi ni Lola Monica, hindi naman daw nito kayang baguhin ang pagmamahal ni Victoria sa kanyang ina. Pagkain, saan ba kayo pumunta? Kayo, anong pangalan niyo? Anong pangalan niyo? Sa'yo? Ikaw. Anong pangalan mo? Ako, Monica Ranario. Ilan taong ka naman? Ngayon? Ano na ako? 55, ay 15, ay 100, ay wala pa. Ano na ako? 59. 74 na kayo ngayon. Yan. Ito kasi naalala ko, anak ko yan eh. Ganyan ako nga anak ko. Marami kaming magkakapatid na ano dyan, naalala ko. Lahat tayo tatanda, kukulubot ang balat. At ang pinakamasaklap, maaring agawin ng katandaan ang magagandang alaala ng ating nakaraan. Pero makalimutan man natin ang lahat ng ating mga pinagdaanan, hindi naman ito kayang bawiin ang katotohanan na minsan naramdaman natin ang wagas na pagmamahal ng ating mga anak at magulang. Sa pagtatapos po ng episode na ito, 141 ng mga nawawala ang naibalik namin sa kani-kanilang mga pamilya. Sa inyo pong patuloy na pagtulong at mga dasal, sigurado madadagdagan pa ang bilang na yan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.